Pagbukas niya ulit ng pinto ay nakatiksikaroti na siya at pajama. Wow! Ngayon naman balot na balot siya. What? Mas gusto mong wala akong suot, sabi niyang may halong pagmamayabang. Yabang. Tiningnan ko na lang siya ng masama. Kahit maghubo pa siya dyan, hindi ko naman siya papansinin. Sus ko po. Panis. Sir, may babae po sa baba. Bagong maid daw po na hinir niyo. Sabi ko na lang. Wala namang patutunguhan kung pagtatalunan namin ang katawan niya. Diba? So, ako pa ba ang dapat mag-welcome sa kanya? Jana, naka-poker face niyang sabi. Pwede rin. Wala ka naman kasing binilin malay ko ba, bubulong-bulong kong sagot. What? May sinasabi ka ba against me? Wala, Pio, asa. Paranoid ka na naman. What? Sabi ko ho, bababa na ako. Tinalikuran ko na siya at pinuntahan uli ang babae na iniwan ko sa labas. Pagkabukas ko ng pintuan ay bumungad naman sa akin ang nakabusangot na bagong katulong daw. Napangiti naman ako sa isiping sa wakas ay naisipang mag-hire ng isang pangkatulong dito. At least ngayon, hindi ko napasan ang mundo. May kahati na ako sa mga gawain dito sa pagkalaking pugad ng hari ng clean freak na super sungit pa na nadaig ang nagmemenopause na babae. Whatever. Good afternoon, sir, nautal na sabi nung bagong katulong. Nakatingin siya sa gawing hagdanan kaya napalingon ako. Good afternoon. Bati naman ni Sir Arvin na pababa ng hagdan. Yan ba ang amo natin? Ang gwapo, napa-poker face akong humarap sa babaeng kinikilig yata na bumubulong sa akin. Hindi ko pa nasasabi na katulong din ako, alam na niya. Mukha ba talaga akong katulong? Nakakainit ng ulo. Yes, and you should pay attention. Mabangis yan. Bulong ko rin sa kanya. Nakiki-feeling close na rin. Talaga? Gusto ko ang mga lalaking mababangis. Pag nagnahal todo bigay, hindi ako makapaniwala sa babaeng ito. Paano niyang nasasabi ang mga bagay na yan? Tisk-tisk, sigurado akong kapag nalaman niya ang tunay na ugali ng magiging amo niya ay magtatago siya sa ilalim ng saya ng nanay niya. Umayos kami ng tindig nang makarating sa harapan namin si Sir Arvin at pagkatapos ay inutusan ako nitong kumuha ng juice para sa kanilang dalawa. Tisk! Tisk! Sa una lang yan mabait, pag nagtagal wala na. Naabutan kong nag-uusap sila sa sala, kaya inilapag ko na lang ang juice sa center table. Napapailing naman ako nang makita kong titig na titig ang bagong makakasama ko sa boss namin. Mukhang na love at first sight pa yata. Kawawang babae. So, Gabriel Marie Santos is your name. And you're 18. 18 ka pa lang. Ang bata mo pa ah. Graduate ka ng college. Anong course mo? Tuloy-tuloy kong tanong. Hindi ko mapigilan hindi magtanong, ang bata pa pala kasi niya. To think na mas matangkad siya sa akin ng bahagya at mukhang matured ang itsura niya, hindi ko talaga akalain na teenager pala ang kaharap ko kanina. Sabay naman silang napalingon sa akin. What? Nagtatanong lang ako. Sabi kong mukhang inosente. Inosente naman talaga ako ah. I'm the one who's interviewing her here, not you, Jana. Naka-poker face na naman niyang sahi. Poker face ng poker face, pitikin ko yung bumubuka-bukang ilong niya eh. Para nagtatanong lang naman. Kasalanan ko bang naririnig ko ang pinag-uusapan nila at kasalanan ko ba kung curious din ako sa katauhan ng makakasama ko? Fine. Bulong ko na lang. Sumenyas siya na umalis na ako dahil hindi naman ako kailangan dito. Tish. Eddie umalis. Ilang taon ka na ate? Tanong sa akin ni Gab habang inaayos niya ang mga gamit niya sa isang bakanting aparador. Gab na lang ang itatawag ko sa kanya dahil nahabaan ako sa pangalan niya. Pansamantala ay tabi muna kaming matutulog sa kama ko dahil wala namang extra bed dito. Bukas pa lang daw darating ang in-order ni Sir Arvin na bed para sa kanya. Buti pa siya binilhan ng bago. Ako, puro surot na ata ang kama ko. 23.
Tipid kong sagot habang inaayos ko naman ang tutulugan namin. Inilibot ko na rin siya kanina sa buong bahay para maging familiar siya sa lugar. Itinuro ko na rin sa kanya kung saan ang mga restricted area dito sa bahay. Baka kasi masyok siya kapag nakita niyang bumuga ng apoy ang amo naming kinagigiliwan niya. Huminto siya sa pagtitiklop ng damit at saka naupo sa tabi ko. Talaga, ate. Akala ko 20 ka pa lang. Hindi halata na 23 ka na kasi ang ganda ng kutis mo. Sabi nito habang sinisipat ang mukha ko. Napangiti naman ako sa sinabi niya. Ay sos! Feeling ko lumalaki ang ulo ko sa pambobola nitong batang ito. Huwag kang ang bolera dyan, sabay hampas sa kanya. Aray naman, ate. Pero di nga, bumibaby face ka, ate, nagtawanan kaming dalawa. Masarap naman pala itong kasama eh. Napaka-jolly niya. Kung lagi ba naman niyang pupurihin ang kagandahan ko, tiyak na magkakasundo kami. Nyahaha! Kinabukasan, nakilala na rin ni Sir Jeb si Gab. Tulad ko, kinilig din ang loka nang masilayan ang isa pa niyang amo. Sayang nga lang at mayroon na itong girlfriend. Naiwan mag-isa si Gab sa bahay dahil pumapasok pa ako sa opisina ni Sir Arvin. Gustong-gusto ko na ngang may pumalit na sa akin sa pwesto ko dahil panay na ang absent ko sa school. Panay na rin ang daing sa akin ni Chris, palaging galit sa kabilang linya kapag tumatawag sa akin. Ang dami ko na raw namimiss na exercises. Hindi ko naman masabi sa kanya ang dahilan kung bakit hindi ako nakakapasok. Hanggang ngayon kasi ay inililihim ko pa rin sa kanya ang trabaho ko. Bakit nga ba hindi ko masabi-sabi sa kanya? Katatapos lang ng lunch break at pabalik na ako sa opisina ni Sir Arvin nang marinig ko ang boses niyang nagagalit. What's new? Palagi namang parang galit sa mundo ang amo ko. Bubuksan ko pa lang sana ang pintuan ng kusa na itong bumukas at bumungad sa akin ang nakakunot kong amo. Follow me. Sabi nito mga ilang segundo pagkakita sa akin. Magtatanong pa sana ako kung saan kami pupunta pero naunahan niya ako. Now. At saka naglakad patungong elevator. Wala naman akong nagawa kundi ang sundan na lang siya. Ni hindi ko na nga nadala ang bag ko. Iniwan ko kasi sa desk ko nang mag-lunch ako. Tanging wallet lang ang dala ko para nga kako hindi na ako mabigatan. At takot ko lang na masigawan na naman sa harap ng maraming employee dito. Hindi ko na rin nakuhang magtanong dahil palagi itong may kausap sa cellphone. Wala akong ideya kung saan kami pupunta dahil wala naman sa schedule niya na may lakad siya ng ganitong oras. Kanina pa ako palingalinga at hindi mapakali sa inuupuan ko. Ano ba naman kasi ang ginagawa namin sa isang private plane? Saan ba talaga kami pupunta? Napakislot ako nang makarinig ako ng nagsasalita sa may speaker na nagbibigay ng instruction na magsuot na daw ng seatbelt. Anak tokwa, kung bumaba na kaya ako ngayon? Sir Arvin, saan ba tayo pupunta? Hindi ko na mapigilang magtanong kahit na may kausap pa ito sa kabilang linya. Pinapapatay na rin ang cellphone pero heto't may kausap pa siya sa kabilang linya. Pinangliitan naman niya ako ng mata at saka nakipag-usap ulit sa kausap niya at maya-maya ay ibinaba na niya rin ito. I have an important deal in Japan. Pagkatapos nun ay sumandal siya at saka pumikit. Sas Mariusep bakit pati ako kasama? Ano namang gagawin ko doon? Sir, bababa na kaya ako? Hindi naman ako kailangan doon. Lakas loob kong sabi. Niwala nga akong dala kahit isang gamit. Bigla-bigla na lang siyang mag-order ng follow me at bukod pa doon ay substitute secretary lang naman ako. Nung malay ko dyan sa deal na yan, mukhang hindi niya pinakinggan ang sinabi ko kaya tumayo na ako at nag-aktong aalis na nang hawakan niya ang wrist ko at saka hinila pa upo. Dahan-dahan pa siyang nagmulat ng mata at mababasa mong annoyed siya. Tisk, annoyed nga at isinuot nito ang seatbelt ko at pagkatapos ay umayos na ulit ng upo. Naramdaman ko namang gumalaw ang sinasakyan naming eroplano kaya nagumpisang bumilis ang tibok ng puso ko. Pinakikiramdaman ko naman ang katabi ko na baka sakaling magbago pa ang isip niya at pababain na lang ako ng aeroplane. Wah! Gusto ko na talagang bumaba. Pabilis ng pabilis ang speed namin at pakiramdam ko ay anytime babaliktad ang sikmura ko sa sobrang kaba na nararamdaman ko. Diyos ko! Ingatan niyo po ako.
Pumikit ako ng mariin at sinubukang mag-isip ng masasayang bagay pero talagang nangingibabaw ang takot sa katauhan ko. Napamulat na lang ako nang maramamdaman kong may pumisil sa kamay kong nakakuyom ng mahigpit. "First time mo?" tanong ni Sir Arvin na siyang may hawak sa kamay ko. Nakakahiya mang aminin na ito ang unang pagkakataon na nakasakay ako sa eroplano, pero tango na lang ako. Oo nga pala. Bakit pa ako nagtataka? Hindi nga pala kasya ang sinasahod mo para makasakay sa ganito kagandang eroplano. Then he smirked. Abayabang naman niya. Kung tataasan niyo lang ho sana ang sweldo ko, edi sana hindi ko first time ngayon na makasakay dito. Saan ka naman nakakita na tamad na katulong na tinaasan ang sahod? Ako. Tamad ang kapal. Sir, kailan ako naging tamad sa trabaho ko? Ang pagiging sekretary mo nga ay malayo sa pagiging katulong ko. Tapos magkano ang seswelduhin ko? 8 ke. All around na nga ang liit pa magpasahod. Hindi siya sumagot sa mga pahayag ko. Nakatingin lang siya sa akin, kaya sinalubong ko na lang rin ang mga titig niya. Kala niya masisindak ako sa mga tingin-tingin niyang yon. Kung hindi pa niya tinanggal ang kamay niyang nakahawak pa pala sa kamay ko ay hindi ko pa mamamalayan. Hindi ko na rin namalayan na nasa ere na pala kami sa taga ng pagtatalo namin. Tiske, I'll increase your salary if you do good this time. Pahabol niyang sabi habang bumalik sa kanyang pagkakasandal at pumikit. Matapos ang ilang oras ay sa wakas nakalapag na din ang sinasakyan naming private plane. Salamat na lang at hindi ko naramdaman ang paglapag ng eroplano dahil nakatulog pala ako sa biyahe. Ginising na lang ako ng piloto dahil nauna na raw bumaba ang boss ko. Ni hindi man lang ako ginising o hinintay. Sa airport ay may sumundo sa amin na mga tao. Hindi ko sila kilala, malamang. First time ko ring nakatungtong dito sa Japan at talaga namang ramdam ko ang pagbabago ng paligid ko. Ang lamig-lamig din. Para akong nasa Baguio pero mas maginaw dito. Niwala man lang akong suot na jacket o ano panlaban man lang sa lamig. Kahit may heater ang sasakyan na sinasakyan namin ay nagtataasan pa rin ang mga balahibo ko. Malapit ko nang mayakap ang isang katabi kong lakas maka-men in black dahil sa kanyang outfit. Ibinaba kami ng mga taong sumundo sa amin sa isang hotel. Napakalaki ng hotel at ang mga nag-check-in mukhang mga bigatin talaga. Hindi ko tuloy maiwasan na mapanganga sa mga nakikita ko. Talaga palang maganda dito sa Japan katulad ng nasa website. Sir, bakit naman isang room lang ang kinuha nyo? Reklamo ko nang makalabas ang staff ng hotel na tinuluyan namin pagkatapos kaming i-assist. Paano naman kasing hindi ako magrereklamo? Isang room, isang bed lang ang nandito. Mamaya niyan gapangin pa ako nito. Tisk! Do I have a choice? Hindi mo ba narinig na nakipagtalo rin ako sa mga tao dito? Sabi nitong naupo sa isang couch. Yung hotel naman na ito ay hindi ganon ka-traditional katulad ng napapanood ko sa mga Japanese movie. Yung dislide yung door. May pagka-modern ang theme nila pero at the same time ay hindi nawawala ang pagka-Japanese ambience. Magsasuggest pa sana ako na kung pwede ay lumipat kami sa ibang hotel na may 2 bakanting kwarto nang tumunog naman ang cellphone niya at kaagad naman niya itong sinagot. I sighed. Nagpunta ako sa bintana at tumanaw sa labas. Mula sa kinatatayuan ko ay kitang-kita ko ang big city. Hindi ko tuloy maiwasan na mapahanga ulit sa mga nakikita ko. Mas malalaki ang nakikita kong mga gusali kumpara sa nakikita ko sa bintana ng opisina ni Sir Arvin. May fog-fog effect din ang atmosphere sa labas at tiyak na maninigas ka kung wala kang suot na makapal na jacket. Diyan agad akong napalingon dahil sa malakas na boses ni Sir Arvin. Ano na naman ba ang problema nito? Kanina pa kita tinatawag, tulala ka dyan. Let's go. Yes, sir, sabi ko na lang sabay saludo at sumunod sa kanya. Pagkalabas namin sa elevator ay hindi ko na naman maiwasang humanga sa lugar na ito. Antique time na to. Biruin mong may mall sa building na ito. Hotel na, mall pa. May 2 girl na nag-assist sa amin na may dala-dalang basket. Itong si Sir Arvin panay ang hugot na lang sa mga damit. Kumuha rin siya ng ilang jacket at underwear. Paano ko? Wala akong pamalit. Sana naman maisip niyang ibili rin ako,
kahit isang pirasong jacket at alam mo na. Underwear na rin buhahaha. Madami pa siyang kinuha na kung ano-ano. Napapaisip tuloy ako kung hanggang kailan kami dito sa Japan dahil mukhang madami siyang kinukuhang damit. Iniisip ko rin tuloy kung hanggang kailan ko susuotin ang nag-iisang damit ko na suot ko pa ngayon. Mabuti na lang at malamig dito, bihira ka lang pagpapawisan kaya hindi ka ganun kadaling bumaho. Pagkatapos niyang mamili ay dumiretso naman kami sa women's section. Yaon. Kala ko hindi niya ako ibibili kung hindi iiwanan ko siya dito. Puro long sleeve at jacket ang napili ko. Hindi ko kasi kaya ang lamig, sa aircon nga lang nangangatal na ako, paano pa kaya sa bansa na nagyelo? Kumuha na rin ako ng underwear, nakakahiya man pero yung may design na Mickey Mouse ang kinuha ko. Favorite ko kasi si Mickey Mouse. Isa pa, makikiuso ako sa Japan. Hindi yan libre, ibabawas ko yan sa sweldo mo. Biglang sabi ni Sir Arvin nung nasa counter na kami at kasalukuyang inilalagay na sa paper bag ng cashier ang mga pinamili namin. Ano? Sir naman, wala namang ganyanan, sus ko po naman. Ang mahal pa man din ng ibang pinili ko. Akala ko kasi libre, yun pala ibabawas sa sahod ko. Isoli ko na lang kaya yung iba. Gusto kong kausapin yung babaeng. Nagbabalot ng mga pinamili namin pero hindi ko naman alam kung paano siya kakausapin. Wait, ayan, baka sakaling nakakaintindi si ate ng English. Tumingin naman sa akin yung babae. Nan, sabi nung babae. Ano daw? Tinuro-turo ko yung paper bag na pinagsisidlan niya ng mga damit at saka suminyas-senyas akong huwag niya nang ilagay doon ang iba. Para kong tangang senyas ng senyas, yung babae naman na sinisenyasan ko pinagkukunutan lang ako ng noo. Hindi niya yata nagigets ang ibig kong sabihin. Nag-abot si Sir RV ng card sa cashier at sinwipe naman nito kaagad. Magkano kaya lahat ang nakuha ko? Sir, pwede bang 6 months to pay? Pinanliitan niya ako ng mata. Please, saka ko pinagdikit ang dalawa kong palad na para bang nagdadasal. Pero itunulak lang niya ako gamit ang isang daliri niyang ipinuwesto sa gitna ng noo ko. Bad cheetah. Buhatin mo lahat yan. Saka tumalikod at naglakad patungong elevator. Nagmadali naman akong kunin ang mga paper bag at saka sumunod sa kanya. Diyan ka sa sofa. Sir naman gusto ko na siyang ayain. Mag-jack and poy para naman patas ang labanan. Kaso boss Siya sa bed, ako sa sofa. Kainis nemen. Perenteng nahiga siya sa kama at saka pumikit. Padabog ko namang kinuha ang isang unan at kumot na ibinibigay niya sa akin kanina at saka nagtungo sa sofa na masamang-masama ang loob. Haish! Ganito pala ang pakiramdam na kasama siya sa iisang kwarto, pahirap pa rin ang lolo mo. Walang sa bukabularyo niya ang pagiging gentleman. Hoy! Kuha mo ko ng tubig. Utos niya. Pahiga pa lang sana ako nang mang-utos siya. Tumayo naman ako at kinuhanan siya ng tubig at pagkatapos ay ibinigay sa kanya. Hoy, alarm mo nga yung cellphone mo para maaga kang magising. Utos na naman niya. Hindi pa ako nakakaupo, ayan na naman siya. Kinuha ko naman ang cellphone ko at saka nag-alarm ng maaga. Nahiga na rin ako at nagkumot para kung mag-uutos na naman siya, magkukunwari na lang akong tulog. Buksan mo yung ilaw. Hindi ako makatulog. Pumikit ako at nagbingi-bingihan pero hindi naman niya ako tinantanan. Sotsot ng sotsot. Wala ba siyang paa? Hindi ba pwedeng siya na lang ang magbukas ng ilaw? Pest! Hoy! Jana, padabog akong bumangon at mabibigat ang mga paa kong humakbang patungo sa switch ng ilaw. Okay na sir. Wala ka na bang iutos nang makatulog na rin ako? Sabi kong pinipigilan ang gigil. Konti na lang talaga masasakal ko na ito Wala na, sagot nito. Tumungo na ulit ako sa sofa at saka nagtalukbong ng kumot. Pest! Pest! Tulog ka na, rinig kong tanong niya pagkaraan ng ilang minuto. Napabalikwas ako sa hinihigaan ko at saka tumingin sa kanya ng masama. Sir, magpatulog ka. Kung ayaw mong magpatulog ka pa rin. Nieta. Kaimbyer na kaalam mo ba yon? Hindi na nga ako makatulog dahil hindi ako sanay matulog nang nakabukas ang ilaw.
Tapos kulit ka pa ng kulit dyan. Matulog ka ng clean freak ka, yan sana ang gusto kong isigaw sa kanya, kaso baka iwanan ako dito niyan at ipamigay sa mga yakuza. Ano yon, sir, sabay hila mo sa mukha ko. Pinipigilan kong huwag mapiko ng todo kahit na sa loob ko ay kumukulo na ang dugo ko.